araw sa lahat! Ako po si Althea Lee Wenceslao at welcome sa aking vlog. Ngayon na ibabahagi ko ang aking book review tungkol sa El Filibusterismo ni Dr. Jose P. Rizal. Ito ang ikalawang nobela pagkatapos ng No Limit Tangere at masasabi ko na mas madilim, mas matapang at mas kritikal itong tignan ang lipunan. Habang binabasa ko ang nobelang ito, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. Ang kawalan ng boses, ang pang-aabuso at ang desperasyon para sa pagbabago. Pero ang mas nakakagulat ay kung gaano pa rin siya relevant ngayon. Kahit sinulat ito mahigit isang siglo na ang nakalipas, ang mga tema nito ay patuloy pa rin nakikita sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ang kwento sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra, pero hindi na siya yung dating idealistang naniniwala sa mapayapang reforma. Sa El Fili, nagtatago na siya sa pangalang Simon, isang misteryosong alahero na malapit sa mga makapangyarihang opisyal ng kolonyal na pamahalaan. Pero ang hindi alam ng marami, ginagamit niya lang ang kanyang kayamanan at impluwensya para sa isang mas malawak na plano, ang pabagsakin ng sistemang umapi sa kanya at sa mga mahal niya. Habang umuusad ang kwento, pinapakita ng iba't ibang mukha ng lipunan. Ang mga prailing gahaman at mukhang abuso, ang mga opisyal na inuuna ang pansariling interes, at ang mga kabataang Pilipino na nangangarap ng edukasyon, pagkakapantay-pantay at reforma. Isa sa mga mahalagang bahagi ng nobela ay ang pangarap ng mga estudyante na magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Para sa kanila, ito ay simbolo ng pag-asa, isang paraan upang kilalanin ang karapatan nila sa edukasyon at pagkatao. Ngunit tulad ng inaasahan, nauwi ito sa pagkabigo dahil sa takot, manipulasyon at katiwalian ng mga nasa kapangyarihan. Kasabay nito, makikilala rin natin si Basilio na may sariling pakikibaka matapos mawalan ng pamilya, at si Isagani na puno pa rin ng idealismo at pagmamahal sa bayan. Nakikita natin ng iba't ibang pananaw, may naniniwala sa mapayapang paraan, may nananatili sa pag-asa, at meron namang naniniwala na ang dakilang pagbabago ay kailangan dumaan sa radikal na paraan. Sa gitna ng lahat, si Simon ay patuloy na nagtatahi ng isang napakalaking revolusyon, isang planong maaaring humantong sa tunay na kalayaan o mas malaking kaguluhan. Sa kabuuan, ang El Filibusterismo ay hindi lang kwento ng paghihiganti o pagkabigo. Isa itong malinaw na paalala na ang lipunan ay madaling masira kapag pinaghaharian ng kasakiman at na ang tunay na pagbabago ay pangangailangan ng karunungan, tapang at tamang layunin. Kaya hanggang ngayon, makapangyarihan pa rin ang nobelang ito. Hindi lang ito kwento ng nakaraan. Isa itong salamin ng ating kasalukuyang lipunan. At sa 21st century literature, mahalaga itong pag-usapan dahil ipinapakita nito kung paano nagpapatuloy ang temang panlipunan at politikal hanggang ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang review na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang content tungkol sa literatura.